Ador, ano pang hinihintay mo? Itarak mo na yan. Sige na, bago pa yan makabangon. Pero tay, hindi ko po kaya. Hindi ko kayang pumatay. Natulala si Ador nang ang kanyang ama na si Mang Ramon ang sinaksak ng isang aswang sa likod. Hawak nito ang kampilan na siyang panlaban sana nilang mag-ama. Nabuwal ang matandang albularyo dahil hindi nito inasahan na may natira pa palang buhay sa mga aswang na sumugod sa kanilang lugar. Nagsisiman si Ador dahil hindi niya pinakinggan ang ama, ngunit huli na ito ang napatay imbis na ang aswang sana na nasa harapan niya. Ito ay kwento hango sa isang pamilya ng mga albularyo na nagapi ng mga lahing aswang na kung tawagin ay mga gabunan. Isa na doon itong si Mang Ramon, ang pinakamatandang albularyo sa probinsya ng Aurora, bayan ng Baler na matatagpuan sa Central Luzon. Taong 1962, nang maganap ang isang bangungot ng buong pamilya. Ang tanging nakaligtas lamang ay ang magtiyuhin na sina Ador at Ismael, ang natirang albularyo ng kanilang lahi. Taong 1986, 24 na itong si Ismael at ang tiyuhin niya ay 55 na. Bahagi pa rin ng bayan ng Baler ang kanilang kinaroroonan. Lumipat lang sila ng tirahan ngunit naroroon pa rin sila sa nasabing lugar. Kahit na matagal na panahon na, ang lumipas ay sariwa pa rin sa alaala ni Mang Ador ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa bayan ng Baler na ang pangunahing hanap buhay ay tanging pangingisda. Minsan ay pumapasok ang binata sa panaderya. Mula nang maging ganap na binata na itong si Ismael, ay parati na itong nasa kalye. Ayaw nito na walang ginagawa dahil madalang lang ang mga nagpapagamot sa kanila ng tiyuhin niya. Sa kadahilan ng salat din sa salapi ang mga naninirahan dito. Ang iba pa ay mula pa sa kabilang isla. Minsan ay gumagamot sila ng libre dahil alam nila ang pakiramdam ng walang-wala. Kaya naman may tuturing na kinagigiliwan ang magtiyuhin sa lugar dahil sa labis nitong kabaitan sa kapwa. Kadalasan naman ay pagkain ang bitbit ng mga nagpapagamot, bagay na hindi na nila natanggihan pa. Chong, bakit kaya marami pa rin ang mga masasamang tao dito sa paligid natin? May nakita daw, patay sa tabing ilog kanina lang. Wika dito ni Ismael. San daw? Anong klase daw na pagpatay ang nangyari? Kaya ikaw, mag-iingat ka sa mga nakakasalamuha mo. Wika dito ni Ador. May dalang iba't ibang uri ng mga dahon panggamot sa mga nagpapagamot na walang kakayahan na magtungo sa bahay pagamutan. Ibang klase ang medisina na pinaniniwalaan ng iba. At yun nga, ang kanilang hanap buhay. Isang kilalang albularyo sila sa lugar. Dadagsa minsan ang mga magpapagamot. Minsan naman ay wala kahit isa. Kaya naman itong si Ismael ay sumasama sa pagbabangka upang manghuli ng laman dagat. Kasama nila sa bangka ang isang lalaki. Tila ba mainit ang dugo sa kanilang magtiyuhin. Lagi kasi itong kontra
Kada dito matatapat ang mga taong magpapagamot sa kanila. Sinasabi pa nitong peke daw ang mga ipinapahid nila at puro kalokohan lamang. Pero natatawa na lang ang tiyuhin niya sa mga ipinagkakalat nito. Ang sabi lang ni Mang Ador kay Ismael na huwag papatulan ang mga taong walang bait sa kanilang sarili. Marahil daw ay inggit dahil silang magtiyuhin ay maraming kaibigan. Subalit ang lalaking ito ay tila ba galit sa mundo at parating may kaaway. Mabuti pa nga daw at tinatawag pa itong lumaot. Marami pa rin ang may mabubuting puso. Dahil kahit anong pangit ang ipakita sa iyo ng kapwa, huwag kang papaapekto kung hindi naman ito totoo. Pero ang sabi pa ng tiyuhin niya, kung sobra na ay pwede namang lumaban, basta ikaw ang nasa tama. Yun ang iniisip ni Ismael habang lulan sila ng bangka ng kanyang kababata na itago natin sa pangalang si Andoy. Isang malakas na alon ang sumalubong sa kanila. Mabuti na lang at nakakapit silang magkababata. Kung hindi ay nahulog sila sa tubig. Pero ang lalaking tila ba galit sa mundo ay hindi agad nakahawak kaya naman nahulog ito. Kaya kinakailangan pa nilang ihinto ang bangka. Lumapit si Ismael at pilit inabot ang kamay ng lalaki. Naniningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa kamay ng binata na nakalahad dito. Kahit ramdam ni Ismael na labag sa loob ng lalaki ang pagtanggap sa kamay niya, ay hinayaan na lang nito. Hinila niya ang lalaki. Maging si Andoy ay tinulungan siyang iahon ito sa tubig. Nang makasampay ito sa bangka, ay itinulak agad ng lalaki itong si Ismael. Kaya naman tumama ang noo nito sa gilid ng bangka. Nahihilo ng bahagya ang binata at ipinilig nito ang kanyang ulo. Umagos ang dugo dahil nagkaroon siya ng katamtaman na sugat. Agad namang nilapitan ni Andoy ito at nilapatan ang noo nito ng kapirasong tela. Natatawa pa ang lalaki na tila ba sinadya nito ang pagtulak sa binata. Ano ba kayo, Mang Celso? Tinulungan na nga kayo ni Ismael, tinulak nyo pa. Dapat hinayaan na lang namin kayo na lapain ng mga pating dyan eh. Sa susunod, wag na kayong sasakay dito sa bangka ko. Kung gusto nyo ng isda, sa iba kayo sumakay. Wika dito ni Andoy. Mayabang yang kaibigan mo. Kaya ko namang umakyat ah. Ang sabihin nyo, sinadya nyong ibangga sa alon itong bangka nyo para mahulog ako sa tubig. Wika dito ni Celso. Abat, siraulo pala tong matanda na to eh. Muling wika ni Andoy. Balak sanang lapitan ni Andoy ang lalaki nang pigilan siya ni Ismael sa braso. Umiling ito sa kanya kaya naman kumalma ang kaibigan nito. Tumayo si Ismael at tiningnan ang lalaking mayabang pa imbis na magpasalamat na lang. Pinipigilan niya ang sarili na umalpas ang galit niya dito. Nakangisi pa ito sa kanya na tila ba nanunuya pa sa sugat na nakuha niya dahil itinulak siya nito. Hinila ni Ismael ang lambat upang isaayos dahil malapit na sila sa dating pwesto kung saan ay tingin ang binata na maraming isda. Pero hindi siya nilubayan ng lalaki na nagngangalang Celso. Duwag naman pala tong kaibigan mo, Andoy. Sa bagay,
Sa itsura pa lang ng katawan parang isang suntok ko lang, tulog na yan. Hindi ba bata? Kagaya ka lang din ng tiyuhin mong pulpol. Akala nyo naman ang galing nyo ng albularyo. Mga peki lang naman kayo. Wika dito ng matanda. Tumigil ka na, Mang Celso. Ang tanda nyo na bastos ka pa rin. Sambit dito ni Andoy. Hindi na gustuhan ng lalaki ang sinabi sa kanya ni Andoy. Kaya naman, kumunot ang noo nito. Naninggit ang mata ng lalaki at humakbang patungo sana kay Andoy. Nang humarang itong si Ismael at hawakan ang isang braso nito. Gulat pa na napatitig ang lalaki dito, maging ang kababata niya. Kanina ka pa tanda. Masyado ka ng maraming alam. Alam mo ba? Ito, para matahimik ka. Isang malakas na suntok ang dumapo sa mukha ng lalaki. Kaya naman nabuwal ito at tulog nang bumagsak sa bangka. Pinuntahan ni Andoy ang lalaki at tiningnan ang pulso nito. Nagugulat siya sa lakas ng kanyang kaibigan. Nagkibit balikat itong si Ismael dahil puro lang laman pala ito dada. Matapos nito ay manghang-mangha ang kababata niyang si Andoy sa lakas na ipinakita niya dito. Naisip tuloy nito na naubos ang PC ng binata. Lalo na nung nilait ng matanda ang tiyuhin nito. Ilang sandali pa ay naroroon na sila sa lokasyon. Kaya wala nang sinayang na oras ang magkaibigan at hinagis nila ang lambat para mabilis silang makarami. Kalahating oras ay hinila na nila ito. At laking tuwa nila nang marami ang laman ng lambat. Abot langit ang ngiti ni Andoy dahil ang dami nilang may iuuwing isda. 2 hagis lang ang ginawa nila at puno agad ang dala nilang balde. Kaya naman bumalik na sila upang ibahagi ang iba pa. Wala pa ring malay ang lalaking si Mang Celso. Nagulat pa ito nang nasa bayan na sila. Isang malaking isda ang ibinigay ni Ismael dito na hindi agad nakamuha dahil hindi nito inaasahan na bibigyan pa rin siya ng binata. Nag-alangan pa itong abutin ang isda. Kundi pa sinabi ni Andoy na kunin ay hindi ito matitinag. Sa dami ng huli nila ay naging pera pa ang iba. Ang sumobra ay ipinamigay nila sa walang kakayahang bumili ng sariwang pwedeng gawing ulam ng iba pa. Pauwi na si Ismael. Galing ng dagat ay pansin niya na maraming tao sa bahay nila. Lumabas ang tiyuhin niya, kaya nagtama ang kanilang mga mata. Patakbo siyang umuwi para malaman ang dahilan ng pagkakagulo doon. Nagulat pa ito dahil ang daming mga taong tingin niya ay mga magpapagamot. Inilapag niya ang hawak na mga isda at naghugas ng kamay upang magmano dito. Tiningnan niya ang mga naroroon. Ang iba ay mga bata, ang ilan naman ay mga matatanda. Tinulungan niya ang tiyuhin sa iba pang mga gamutin. Nag-iiyakan na ang mga bata dahil siguro sa sakit na kanilang nararamdaman. Anong nangyari dito, Nay? Saan nakuha ng anak niyong ganitong klase ng sugat? Palagay ko, hindi ito kagat ng isang hayop. Sambit dito ni Ismael. Tahimik ang nanay ng bata habang umiiyak ang anak nito. Dahil nakuha nila ang atensyon
ng mga naroroon. Maging si Mang Ador ay tiningnan kung ano ang tinutukoy ni Ismael. Matagal itong tinitigan ng tiyuhin niya na para bang sinusuri kung saan nakuha ng bata ang kakaibang sugat nito. May sugat ito sa tiyan. Hindi mo aakalain na simpleng sugat lang dahil sa sariwa pa ito at sa tingin nila ay bagong kagat lang. Lalong lumakas ang iyak ng bata kaya agad tumayo si Ismael at kumuha ng maligamgam na tubig na nilagyan niya ng asin. Nakatingin lang ang nanay nito sa bawat kilos ng binata. Dahan-dahan niyang dinampian ng malinis na bimpo ang sugat nito. Tsaka niya ito dinasalan habang nasa sugat nito ang kamay niya. Dito na tumigil sa pag-iyak ang bata. Na tila ba nakaramdam ito ng ginhawa ng lapatan ito ng bimpo ni Ismael at sabayan ng isang dasal na tanging siya lang ang nakakaalam. Isa-isang natapos ang mga magpapagamot sa kanilang magtiyuhin. Naiwan ang mag-ina na tingin nila ay hinihintay talaga na makaalis ang karamihan ng mga nagpapagamot. Binalikan ito ng magtiyuhin tsaka naupo sa katabing upuan na gawa sa kahoy ang binata. Habang nakatayo naman si Mang Ador sa likod nito, tumikhim pa ang babae bago sinabi sa magtiyo na ang totoong dahilan ng sugat na natamo ng kanyang anak. Hindi na nagulat pa ang dalawa nang sabihin nito ang dahilan. Napabuntong hininga na lang itong si Ismael. Mabuti na lang at nadala kaagad ang bata. Kung hindi, ito ay namatay agad. Tulog ang bata matapos niyang dasalan. Kaya't laking pasasalamat ng ginang nang sabihin ni Ismael na ligtas na ito mula sa panganib. Sinubukan na bayaran ng ginang ang magtiyo, ngunit hindi nila tinanggap. Masaya na sila kung mapapagaling at matutulungan nila ang mga lumalapit. Binigyan ni Ismael ng halamang gamot ito at sinabi kung papaano ito gagawin. Nangako naman ang ginang na babalik at dadalan sila ng pagkain na kinatangon nila ni Mang Ador. Hinatid nila ng tanaw ang papalayong sasakyan ng mag-ina. Naawa ito sa bata dahil muntik na itong namatay kung hindi agad na agapan. Chong, mabuti na lang at nadala agad dito ang bata. Kung hindi, baka nawala na siya ng anak. Mabuti rin talaga na mahusay ang dasal na ating hawak, di ba? Sana wala ng mga aswang para wala nang mabiktima pa. Wika dito ni Ismael. Yun nga Ismael, ang hinala sa bangkay na natagpuan sa ilog ay hindi tao. Hindi daw ito ninakawan dahil hindi daw talaga rito ang biktima. May kutob akong aswang ang may gawa nun. Dapat kang mag-ingat dahil baka isa sa mga yon ay ang pumaslang kay Itay na iyong lolo. Wika dito ni Mang Ador. Napaisip itong si Ismael na hindi maaaring makarating muli ang mga iyon sa lugar. Gagawa siya ng paraan nang sa ganon ay wala nang madamay pa. Dahil alam niya kung gaano kahirap mawalan ng mahal sa buhay. Nakita niya ang pagluluksa ng tiyuhin niya dahil nasa murang edad din siya noon nang paslangin din ng mga magulang niya. Si Ador ang kasama niya mula pa noon at hanggang ngayon. Isang dasal ang tangan nila. Makapangyarihan na dasal
na kung tawagin ng ilan ay kombate o balute. Malakas na uri na taglay ng mga albularyong kagaya nilang magtiyuhin. Kinaumagahan ay dinig ni Ismael ang iilang boses sa labas ng kanilang bahay. Pagsilip niya sa bintana ay naroroon ang dalawang babae na tila ba may pinag-uusapan. Lumabas ito ng kwarto niya at nagtungo sa labas kung saan nakatayo rin pala ang tiyuhin niyang si Ador at ang dalawang babae rin ang tinitingnan nito. Malapit lang kasi sa bahay nila sa kalsada, kaya naman maririnig mo rin ang usapan ng mga napapadaan. Dinig nila na may mga bagong salta daw na isang pamilya sa lugar. Malapit daw sa bayan. May bilang na 5 daw ang mga dumating noong nakaraang araw pa. Natawa pa itong si Ismael dahil sa talas ng mga radar ng mga ito. Malayo pa lang ay sumisigaw na itong si Andoy. Halos padapa-dapa pa nga ito dahil sa pagmamadali makarating lamang sa bahay nila. Hinihingal pa nga ito kaya naman natawa pa itong si Mang Ador sa itsura ng kababata niya. Humingi pa nga ng tubig kaya binatukan ni Ismael ang binata. Nang maikuha niya ng may inom, ito ay pinaupo nila. Hinayaan muna nilang lumanghap ito ng hangin at hinintay kung ano ang balitang dala para sa kanila. Ang sabi nito ay may 2 magkasunod daw na patayan sa kabilang isla. Mag-asawa daw ito. Naunang nakita ang bangkay ng lalaki at paglipas daw ng ilang araw ay ang babae naman daw ang nakitang patay. Sa parehong klase daw ng kamatayan kaya medyo nabahala itong si Mang Ador. Alam niyang naunahan siya ng takot noon. Kaya naman nakita niya kung papaano pinatay ng aswang ang kanyang ina. Pero iba na ngayon. Dahil natuto na siya kung papaano labanan yung mga aswang na tinatawag ding gabunan. Ang isa sa pinakamalakas na uri ng aswang na namumuhay sa kahit saang parteng lugar dito sa Pilipinas. Kaya naman doble ingat ang laging bilin ni Mang Ador sa kanyang pamangkin na si Ismael. Kahit pa may kakayahan naman itong makipagsabayan sa mga uri nito. Matagal na nakatayo ang binata sa tabi ni Andoy na hinihingal pa din ng bahagya. Ayaw nilang mag-usap nang naroroon ang kaibigan niya dahil matatakutin ito. Pinagsabihan niya lang ito na kung maaari ay wag nang lalabas pa kapag nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Nagtaka man ito sa payo ni Ismael ay sumang-ayon na lang para wala nang usapan pa. Marami din ang mga dayong magpapagamot sa kanila. Kaya naman hindi na nakasama pa si Ismael sa kababata niya. Pero kahit dagsa ang mga tao, ay umagaw sa pansin ni Ismael ang isang babae na nasa malayo. Nakatayo ito sa tabi ng puno at sa pakiwari niya ay sa bahay nila ito nakatingin. Bagong muka. Yan ang nasabi niya sa kanyang sarili. Lihim niyang siniko ang tiyuhin upang tingnan muli ang babae. Nakuha naman agad ni Mang Ador ang kislap ng mga mata ng binata. Kaya nakita rin ito ang babae. Hindi na muna pinagtuunan ng pansin iyon ni Mang Ador. Bagkos ay sinabihan niya pa si Ismael na babalik ito kung may dahilan ang pagmamatiyag sa kanila.
Karamihan sa mga tao doon ay taga-isla. May bitbit ang mga ito na iba't ibang uri ng laman dagat. Kaya naman ang iba ay napilitan na lang na ipamigay sa mga kapitbahay. May mga tinapay, asukal at mga sariwang gulay, maging ang prutas din. Naisip ni Ismael na hindi na rin nila iyon bibilhin kaya malaking bagay na din ang mga bigay ng mga nagpupunta at nagpapagamot sa kanila. Kung maniniwala ka, asahan mo na gagaling, anuman ang karamdaman mo. Para sa mga nagtatanong, isang kaalaman para sa aswang na kung tawagin ay gabunan. Ang aswang na gabunan ay isang uri ng aswang na napakabangis at malakas. Mabilis itong kumilos. Anyong malaking maskuladong lalaki. Napakaitim ng balat at mabalahibo ang matipunong katawan. Ngunit napakaputi ng buhok nito. Ayon sa mga kwento, kumakain ng laman ng tao maging ng laman ng kapwa aswang. Ang kahinaan naman nito, takot sila sa itak, lalo't magkikiskis ang dalawang itak. Ang tunog nito ay nakakabasag ng kanilang tenga. Nagdurugo ang kanilang tenga hanggang sa mawala sila ng pandinig. Lason ang panlaban ng mga sinaunang tao sa gabunan. Nagpapain sila ng mga patay na katawan ng kauri nila at binubudburan nila ng makamandag na lason. Pwede ring labanan ng taga ang mga ito at oras masugatan sila. Hindi na ito gagaling pa. Kaya naman laging listo ang magtiyuhin. Hindi nila hinahayaan na wala silang mga kagamitan sa katawan. Mahirap na ang magpakampante dahil hindi mo hawak ang oras at panahon. Muli, isang balita ang nagpagising sa bayan ng Baler. Hindi na nagulat pa si Ismael at Mang Ador sa balita. Hinggil sa mga patayan na napapabalita sa kanilang lugar. May kasagutan na sila sa isipan dahil tiniyak nilang may mga aswang na sa lugar. Ayaw muna nilang magturo. Gustong matiyak ng dalawa kung tama ba ang hinala nila. Natagpuan kasi ang isang bangkay ng binatilyo sa ilog, kung saan unang nakita ang lalaki na wala na ring buhay. At dahil nga sa albularyo sila, ay takbuhan na doon sila ng mga tao. Araw ng Biyernes, kaya naman hindi makapaniwala sina Ismael at Ador dahil sa unang pagkakataon ay kinausap sila ng lalaking si Mang Celso. Nagsabi ito na dapat at gawin ng magtiyuhin ang lahat upang mahuli kung sino man ang nasa likod ng nagaganap na patayan. Pumasok si Ador sa loob ng bahay nila at kumuha ng isang planggana ng tubig saka kumuha ng isang kandila at pagsindi, sabay dinasalan ang tubig. Nang matapos ay ipinatak niya ito hanggang sa maubos at makabuo ng imahe sa tubig gamit ang kandilang hawak niya. Tinawag niya ang binata sa labas dahil naroroon pa ang lalaking si Mang Celso. Maging ito man ay pumasok na rin kaya nagulat ito sa anyo ng nasa tubig. Hindi ito makapaniwala na totoo nga na ang mga aswang ang gumagawa ng krimen sa kanilang lugar. Nabuo ang isang imahe ng isang bultong tao, ngunit hindi may lalarawan na tao nga ba. Sa tindig ng imahe ay tila hindi ordinaryo lamang. Nandito na nga sila, Ismael. Kailangan ng mga tao na magdoble ingat. Lalo na
ang mga kabataan dito. Itak at matutulis na bagay ang kalimitang itabi nyo sa inyong mga katawan kada sasapit ang gabi. Payuhan nyo rin ang mga kalapit isla dahil tiyak na doon sila unang lalapit. Hindi lang ito iisa. Mukhang pamilya ang bagong salta dito. Nilingon ni Ismail ang lalaking katabi niya at nakita niya tila namutla sa nalaman. Mag-isa lang kasi ito sa kanyang bahay. Hinawakan niya ang balikat nito at tinanguhan. Nag-iwanan sila ni Mang Celso at doon, kinuha ni Ador ang mga nakatabi nilang gamit na mula pa sa kanyang namayapang ama na si Caramon na isa ring mahusay na albularyo. Ngunit sa kasamang palad ay namatay rin ito sa kamay ng mga gabunan. Iba't ibang uri ng mga patalim ang kinuha niya. Sabay pasok naman ni Ismail sa kwarto ng tiyuhin niya. Kinuha nito ang 2 itak na kakaiba ang kayarian. Mahaba ito at kumikislap ang talim. Kaya maingat na hinawakan ni Ismail ang puluhan upang hindi siya masugatan. Ang sabi ng tiyuhin niya ay kakailanganin pa ng orasyon upang mas lalong manaig ang hawak nilang kombate. Proteksyon din kasi iyon sa mga masasamang espiritu at aswang. Lumipas ang 3 araw. Matapos matagpuan ang mga bangkay na wala ng mga laman loob, ay naging mailap ang mga kababayan nila. Natakot ito para sa buhay nila, kung kaya't kahit bandang hapon pa lang, ay wala ka nang makikitang tao sa labas ng kani-kanilang mga bahay. Pero si Ismail ay parating nakatunghay sa kanyang bintana. Nagmamasid lang ng mga hindi kaaya-ayang kilos ng iba. Hanggang sa isang gabi, ay may napansin ito na tila ba tao sa kalayuan ng bahay nila. Kumuha ito ng isang sulo at sinindihan ito upang magbigay liwanag sa paligid. Medyo mailap kasi ang buwan ng gabing iyon, kaya naman napakadilim sa labas. Hawak niya sa kaliwang kamay ang sulo at sa kanan naman ay ang itak na matalas ang talim. Nilakad niya ng kalahating metro ang kinaroroonan ng bultong tao na nakita niya sa dilim. Sinalubong din siya nito at medyo nagulat pa nga ang binata dahil noon niya lang napagmasdan ang itsura nito. Mabalahibo ang balat nito at may maputing buhok na maihahalin tulad lang din sa tao. Ito na nga ang aswang na kung tawagin ay gabunan. May bahid pa ng dugo ang bibig nito. Nasa tingin ni Ismail ay may nabiktima na naman. Naisip niya na sana'y galing lang sa hayop ang dugo na nakabahid sa bibig nito. Lumalapit din ito sa kanya. Kaya naman itinusok niya ang hawak na sulo sa lupa upang kahit papaano ay may liwanag siyang nakikita. Maliksi itong kumilos kaya naman napatigil si Ismail sa kanyang kinatatayuan. Ngayon niya lang nakaharap ang isang uri ng gabunan, kaya naman hindi ito makakilos. Hawak ang matalas na itak, ay 2 kamay niya itong hinawakan at umusal ng isang dasal na tanging siya lang ang nakakarinig. Nasa harapan niya ang itak at dinadasalan ito. Saktong paglapit ng aswang, ay sinangga niya ang kamay nito gamit ang itak. Nagtamo ng sugat ang aswang, kaya naman umatras ito sandali. Pagsugod nito ay inikutan ni Ismail
Kaya naman napunta siya sa likuran nito at naalala niya ang sinabi ni Mang Ador na oras na masugatan ito sa likod ay hindi na ito gagaling pa dahil hindi nila kayang abutin upang sila mismo ang magpagaling. Mas matindi pa ang sugat nito dahil sa isang dasal na inusal niya sa itak na hawak niya. Tumakbo naman ito sa mas madilim na lugar kaya hindi na nahabol ng binata kung saan ito magtutungo. May sugat na ito kaya marahil ay hindi na rin tatagal ang buhay. Binunot niya ang sulo at muling sulyap pa sa paligid saka ito bumalik sa bahay nila. Walang kaalam-alam ang tiyuhin niya na sinalakay na sila ng aswang na ang gabing yon. Kaya naman gumawa ng maraming pailaw ang binata upang ikalat sa paligid ng bahay nila. Nagtaka pa nga itong si Mang Ador kung para saan ng mga iyon. Pero sa huli ay sinabi niya na para lang daw kahit papaano ay may liwanag kahit walang buwan na lumalabas kada gabi. Isang boses ng kapitbahay nila ang umagaw sa atensyon nilang magtiyuhin. Nagtaka pa dahil hindi pamilyar ang dalawang lalaki na kasama nito. Pero ang isa ay halos madalas na din niyang makita sa bahay nila dahil ito ang nagdadala minsan ng mga nagpapagamot. Hawak ng isang lalaki ang isa pang lalaki na tila may iniindang sakit sa katawan. Binigyan ni Mang Ador ng silya ang mga ito at nauna nang umalis ang lalaking tumawag sa pangalan niya. Ang sabi ng naiwang dalawang magpapagamot ay kung nakakapagpagaling daw ba siya ng isang sugat na mula pa sa isang matalas na bagay. Abala naman itong si Ismael sa labas. Kaya naman hindi nito nakita kung ano ang sadya ng lalaking maaga pa lang ay nagdala na yata ng magpapagamot. Tumango itong si Ador at pinataas nito ang damit ng isang lalaki. Dahil sa hirap ito ay tinulungan siya ng kasama niya. Tumambad kay Ador ang isang mahabang sugat na tiyak niyang malalim ang naging dahilan kung bakit hirap na hirap ito. Pero naisip din niya na malakas din dahil sa klase ng sugat nito sa likod ay imposibleng mabuhay pa ang isang tao dahil sobrang haba nito. Napaisip tuloy itong si Ador. Iniwan niya muna ito at kumuha ng ilang dahon na siya nilang gamit upang pagalingin ang may mga ganong uri ng sugat. Pero pangalawa pa lang ang ganitong uri ng sugat na nakita niya. Dahil ang una ay yung bata na aswang ang may gawa at nalapatan agad ito ng lunas. At ito nga ang pangalawa. Tiyak niya na hindi na ito makukuha sa kahit ano pamang halaman na itatapal niya. Mawawala lang ang sakit, ngunit hindi hihilom ang sugat. Nakatitig naman ang kasama nitong lalaki na wari sinusuri ang kabuuan niya. Dala niya ang langis at halamang gamot na gagamitin niya dito. Inilapag niya sa lamesa at dinasalan ang mga dahon sabay buhos ng langis sa mga ito. Pinaayos niya ng upo ang lalaki na sa tingin niya ay nanlalambot na dahil sa dami na ng dugo na nawala dito. Nakasandal ang ulo nito sa kasama. Kinausap ni Ador ang isang lalaki at tinanong kung saan sila sa baler. Hindi ito sumagot. Bagkos, tiningnan lang siya nito ng matiim.
Inulit ni Ador ang tanong at sa pagkakataong iyon ay sinagot siya nito. Ngunit galit ito sa pagsasalita. Ang sabi pa nito ay, "Wala ka na doon. Basta gamutin mo ang kasama ko." Natawa na lang si Mang Ador dahil sa kabastusan ng kasama nito. Inilapat nito ang dahon na may langis at nang idikit nito sa likod ng lalaki ay tila ba mas nasaktan pa ito dahil napasigaw ito sa labis na hapdi. Maging si Ador ay nagulat. Ito pa lang ang unang beses na may nasaktan sa mga ginagamot niya. Kadalasan ay kumakalma ang mga ito. Oras na lagyan niya na ng dahon at dasalan. Ngunit ang lalaking ito ay iba. Lubha itong nasaktan kaya halos mapaluhod ito sa lupa. Mabuti na lang at mabilis ang kilos ng kasama nito at naalalayan agad. "Anong ginagawa mo? Bakit mas nasaktan pa yata ang kasama ko sa nilagay mo? Ayusin mo yan." Wika dito ng lalaki. Tinitigan ni Ador ng mabuti ang lalaking namimilipit sa sakit at muli ay ibinaling niya sa karap nito ang kanyang tingin. May nabuong konklusyon sa isip niya at tinanaw niya si Ismael na abala pa rin sa ginagawa kaya hindi niya ito tinawag. Nagbuntong hininga muna itong si Mang Ador bago sinagot ang tanong ng lalaking galit. "Wala akong ginagawa. May mali sa kasama mo siguro. Dahil sa dami ng napaggamitan ko ng ganyang uri ng mga halaman, lahat sila ay gumagaling. Bukod tangi ang kasama mo, mister. Ang mabuti pa'y umalis na kayo dito dahil wala na akong magagawa pa. Hintayin nyo na lang ang mangyayari." Wika dito ni Ador. Tinitigan siya ng masama ng lalaking halos magliyab ang mga mata sa galit dahil iniisip nito na kung ano ang ginawa ni Mang Ador sa kanyang kasama. Bago pa tuluyang makalayo ang mga ito, ay tinawag pa ni Mang Ador ang lalaki. Ngunit hindi ito lumingon, bagkus ay huminto lang. At ang sabi niya dito ay, "Alam mong wala ng Lunes dyan, hindi ba? Alam ko rin kung saan niya nakuha ang sugat na yan." At tuluyan na itong umalis, sabay pasok ni Ismael. Kaya tanging likod na lang ng dalawang lalaki ang nakita nito habang papalayo. Tinanong niya ang tiyuhin niya kung ano ang naging sadya ng mga iyon. Ang sabi lang ni Mang Ador ay nagpapahilot. Nagkaroon na rin ito ng hinala na si Ismael ang may gawa noon sa lalaking may sugat. Dahil noong umaga na magising ito ay may bahid na ng konting dugo ang dulo ng itak na nasa kusina nila. Magsisimula na ang tunay na laban. Naibulong na lang ni Ador sa kanyang sarili. Walang kasiguraduhan ang bawat araw na dadaan. Kaya naman ay naghanda na siya ng ilang orasyon upang kahit papaano ay mapalibutan ang bawat sulok ng kanilang bahay. Hindi ito matitinag ng mga aswang na lalapit. Bagkus ay mapapaso sila hanggang sa wala na itong magawa at umalis na lang. Nang nagtungo si Andoy doon at takip silim na kaya kinagalitan ito ni Mang Ador. Napakamot na lang ito sa ulo dahil sa pagmamadali ay nawala sa isip ng binata na may mga aswang nga pala sa paligid at kailangan nilang mag-ingat. Pero kailangan talaga ang sinadya nito. Langis ito
dahil manganganak na ang kapatid nito at tanging kay Mang Ador lang nakakakuha ng ganito. Dahil sa orasyon o dasal na inilalakip nito. Nagpresenta itong si Ismael na sasamahan niya ito pauwi dahil nga delikado na. Baka nasa paligid lang ang mga aswang at naghihintay ng mga mabibiktima nila. Ngunit tumanggi na ito dahil mabilis lang naman daw siyang makababalik at tiyak naman daw nito na walang aswang sa paligid. Nagdadalawang isip pa si Ismael kung hahayaan niya o sasamahan. Pero mapilit si Andoy, kaya naman wala nang nagawa pa ang kaibigan niya. Umuwi ng mag-isa ito at tinahak ang medyo may kadiliman na daan. Pero hindi mapakali si Ismael, kaya naman kinuha nito ang isang itak at sinundan ito. Dahil balot naman ng orasyon ang buong bahay nila, ay tiyak niyang ligtas naman ang tiyuhin niya. Tumakbo agad si Ismael sa kahabaan ng daan dahil nag-aalala ito sa kaibigan niya. Habang nasa daan pauwi itong si Andoy, ay hindi niya sukat akalain na haharangin siya ng isang malatao ang tindig. Ngunit mabalahibo ito at maputi ang buhok. Napahinto si Andoy at tumayo sa gitna. Napalunok ito dahil alam niyang hindi ito tao, kaya humanap siya ng pwedeng gamitin na panangga. Isang bato lang ang nakita niya, kaya mabilis niya itong dinampot at inamba sa kanyang kaharap. Tumutulo ang laway nito na tila ba gutom na sa isang putahe at ang nasaktuhan ay si Andoy. Patuloy sa paglapit ang aswang, kaya naman hawak na mabuti ni Andoy ang bote ng langis at ang bato na pinulot niya na kasing laki ng isang kamao. Sa pag-atras niya ay natumba siya dahil may isang ugat na nakaharang at hindi niya ito napansin dahil nakatalikod ang binata. Naitukod niya ang dalawang siko nito at paatras na palayo ang aswang na sa tingin niya ay talagang gutom na. Ramdam ni Andoy ang sobrang takot, kaya't naisip niya na sana ay nagpasama na lang siya sa kanyang kababata. Ngayon ay hindi niya na alam kung papaano pa siya makakauwi o kung mabubuhay pa ba siya pagkatapos ng gabing ito. Samantalang mabilis na tumatakbo itong si Ismael dahil masama talaga ang kutob niya. Malayo pa lang ay isinisigaw niya na ang pangalan ni Andoy. Kung kaya't kahit takot at naiiyak na si Andoy, ay narinig pa rin niya ang boses ng kaibigan niya. Nabuhayan siya ng loob at biglang napatawa sabay patak ng luha. Nagulat si Andoy dahil sa isang iglap ay may humagis na itak sa gilid ng balikat ng aswang. Kaya't nadaplisan ito at nagkaroon ito ng sugat. Umatras ang aswang dahil mabilis na dumating ang binata. Kahit pahiningal ito sa layo ng tinakbo niya, maabutan lang naligtas ang kaibigan. Andoy, ayos ka lang ba? Tumayo ka na, bilis. Wika dito ni Ismael. Ayos lang ako, Ismael. Akala ko katapusan ko na. Salamat, sinundan mo ko. Hingal na boses pa ni Andoy. Sabay tayo nito at hinanap ang aswang na kanina lang na nasa harapan niya. Nagtalikuran silang dalawa at parehong nakiramdam. Malalim ang hininga ni Ismael dahil hinihingal pa ito. Si Andoy naman ay alos maihina sa kanyang salawal dahil sa takot para sa buhay nilang dalawa. Tumahimik ang paligid at tanging kaluskos lang ng mga ligaw na hayop ang maririnig mo.
Sumulpot muli ang aswang nagabunan at sa pagkakataong iyon ay nakangisi na ito. Nangilabot si Andoy sa klase ng ngisi nito na nagpapahiwatig na mukhang hindi na sila aabutan pa ng liwanag. Pero nagulat siya nang biglang tumakbo si Ismael sa gawi nito at walang alinlangang tinaga ang gabunan. Kaya napanganga ito sa ginawa. Hindi agad nakakilos itong si Andoy sa pinakitang tapang ni Ismael. Nahiwa nito sa braso at balikat ang aswang. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ang binatang si Ismael upang puntiryahin ito sa likod at doon sinugatan ng 2 beses. Napaluhod ito sa sakit at nagpagulong-gulong pa sa lupa. Pinagmamasdan lang ito ni Ismael dahil naghuhumiyaw ito sa labis na sakit. Napahawak si Andoy sa braso nito dahil sa labis na pagkamangha. Nang masiguro ni Ismael na hindi nagagaling ang nilikha niyang sugat sa likod nito, ay hindi niya na hinintay na makatayo pa. Isang tagapang muli na naging sanhi ng pagkamatay nito. Walang buhay nila itong iniwan ni Andoy at nagpatuloy sa paghatid sa kanyang kaibigan. Sakto naman nang makauwi ito ay malapit ng manganak ang ate ng binata. Nagbantay muna si Ismael sa bahay nila hanggang sa makapanganak ito. Nang masiguro niyang ayos na ay nagpaalam na ito sa mga naroroon. Pagdating niya sa kanilang bahay ay sinalubong siya ng kanyang tiyuhin at kinamusta kung naabutan niya ang kababatang si Andoy. Sinagot niya naman ito ng maayos at sinabi na may nakaharap silang aswang nagabunan. Nasabi niya na napatay niya ito, kaya yun na ang senyales na sabihin nito kay Ismael. Ang 2 lalaki na nagtungo sa bahay nila nung minsan. Nagulat si Ismael dahil nabuhay daw pala yun at nakuha pang magpagamot dito. Napatay man niya ang isa, tiyak na marami pa ang natira kaya pinaghandaan ito ng magtiyo. Nang umagang iyon ay kalat sa baryo nila ang isang patay na tiyak niyang hindi tao. Dahil ganun pa rin ang itsura nito. Mabalahibo at may mahabang kulay puting buhok. Nanatiling tahimik lang si Andoy at walang pinagsabihan sa nangyari. Ayaw niya sa kanya manggaling ang ganong balita. Nalaman na din ng binata ang balita na may patay na katawan nga ng isang aswang malapit patungo sa bahay nila Andoy. Siguradong alam na din ito ng ibang kasapi ng angkan nito. At nakahanda ang magtiyo anumang oras na sumalakay ang mga ito sa kanila. Alam nilang 2 na ang nalalagas sa pamilya ng mga ito. Dahil ang sabi ay 5 ang mga bagong salta sa lugar. Kaya alam ni Ismael at Ador na nabawian na din ng buhay ang lalaking ginamot niya. Mabilis naman lumipas ang araw. Nanatiling takot ang mga tao sa buhay nila. Tamang nahinto ang mga natatagpo ang mga bangkay, pero alam nilang delikado pa rin para sa iba. Isang gabi, madilim at tila ba pati hangin ay sumasabay sa lamig. Isang ingay ang nagpagising sa pagtulog ng 2. Bumangon agad si Ismael para sana puntahan kung ano ang dahilan ng ingay. Bumangon at lumabas din si Mang Ador dahil sa ingay na nagmumula sa labas ng kanilang bahay. Narinig niyo rin ho ba yon, Chong?
O kanina pa kayo nariyan? Pagtatanong dito ni Ismael. Hindi, kakabangon ko lang din. Narinig ko rin kasi ang ingay sa labas. Kaya kinuha ko na ito para sandali na may kakaibang mangyari. Sagot dito ni Ador. Sisilipin ko muna, tiyo. Dumito muna kayo sa loob. Baka kung ano na nga yun mahirap na. Sandali lang. Tugon dito ng binata. Tumango ang tiyuhin niya pero sinundan siya nito hanggang sa pinto. Hindi nito isinarado dahil gusto niyang matiyak na maayos na babalik si Ismael. Para madali niyang matakbo kung may tao nga sa labas. Umikot ang binata sa likod nila pero wala naman itong nakita na hayop o kahit na anong uri ng aswang. Napakamot ng ulo ito dahil tiyak niyang may narinig siya at maging ang tiyo niya ay may narinig din. Pinanlamigan ng katawan itong si Ismael nang marinig niya ang sigaw ng tiyo niya. Tumakbo ito pabalik sa harapan nila ng bahay. Naabutan niyang may isang babae na masama ang itsura. Mabalahibo din ito at tiyak niyang babae ang pangangatawan nito. Malapit ito sa bintana kaya pumulot si Ismael ng bato at diretso niya itong binalak. Mabilis na nakailag ito at lakad lang ng ilang kilometro palayo dito. Hawak ni Ador ang isang itak kaya naman nakampante si Ismael na maayos lang ito. Nag-ikutan sila ng aswang na babae at kalaunan ay nasa tabi na siyang muli ni Ador. May dumating pa na dalawang aswang kaya naglikot ang mga mata ng dalawa. Tila binabasa ang bawat galaw nito. Nagtangka na sumugod ang bagong dating na lalaki at sinuyod ang kabuuan niya. Tinawag siya ni Ador. Kaya naman tumango siya bilang pagsagot dito. Alam niya na ang dahilan kung bakit siya nito tinawag. Pinaghahanda siya nito at pinag-iingat. Nakipagtagisan siya ng lakas dito. At dahil isa ito sa pinakamalakas na uri ng aswang, ay hindi niya ito agad nasugatan. Marahil, ito ang pinuno ng mga dumayo dito. At ang nauna ay mga may hina pa lamang o bagong yanggaw. Mabilis ang kilos ng aswang na kanyang kaharap. Kaya naman tumakbo ito sa tabi ng tiyo niya upang maprotektahan nila ang bawat isa. Nakangiti ito kay Ismael na ipinagtaka niya. Saglit pa na kumunot ang noo nito. Dahil sa sitwasyon na ito, ay kaya pa palang ngumiti ng maayos ni Mang Ador. Pero hindi niya na binanggit pa dahil baka mawala ito sa konsentrasyon. Kaya naman kinalabit siya nito upang magsimula silang dalawa na umusal ng isang orasyon na silang dalawa lang ang may alam. Sa taglay nilang husay bilang isang albularyo, ay madalang lang ang nagkakaroon ng kumbate o balute na nakakuha pa sa lahi ng iyong ninuno. Sabay silang umusal ng orasyon. Bulong sa hangin sabay haplos sa tig-isa nilang itak na matalas ang talim. Mukhang nainip ang babaeng aswang kaya nauna itong sumugod. Magkatabi silang dalawa kaya pagdilat ni Ismael ay siya nitong pinunteriya ang braso kaya putol agad ang isa. Hawak ng babaeng aswang ang naputol nitong braso. Nagbabaga ang itak na hawak ni Ismael. Sa kabilang banda naman ay ang isang lalaking gabuna naman kay Mang Ador. Ganon din ang ginawa nito. Pero mabilis itong nakaramdam kaya lumayo ang aswang.
at naglagay ng espasyo dahil sa talas ng itak na hawak ni Mang Ador. Pumasok sandali si Ador sa loob ng bahay nito. Nang nagkaroon siya ng pagkakataon, kinuha niya ang maliit na botelya na ginawa niya noong minsan na umalis na itong si Ismael at sumama kay Andoy. Isang uri ng lason na kahinaan din ng mga ito. Ipinatak niya ang iba sa itak, tsaka dinasalan muli. At sa pagsugod nito ay nahiwa niya sa gawing tagiliran ang lalaking aswang. Nakangisi pa ito kay Mang Ador. Hindi nito naramdaman agad ang sugat. Kaya nang makaramdam ng kirot, ay tiningnan pa nito ang katawan. Tsaka nanlaki ang mata dahil kumakalat ang lason sa katawan nito. Walang sinayang na oras itong si Mang Ador. Ito na ang sumunod at pinatamaan nito ang isang kamay nitong maging ang binti. At sa huli ay sa likod upang hindi na ito maghilom hanggang sa mamatay na lamang. Narinig niya ang sigaw ng isang aswang dahil napatay nito ang pangatlo sa pamilya nila. Dalawa na lang silang natira, kaya naman mas lalo itong nagalit at gigil na sumugod sa dalawa. Muling naglapit ang magtiyo dahil tiyak nila pareho na mas malakas itong natirang dalawa. Sabay sumugod ang mga ito. Kaya naman walang nagawa si Ismael, kundi hiwalayan ang tiyo niya para matapos na agad ito. Gaya ng ginawa ni Mang Ador, ay pinatakan niya muli ng lason ang talim ng kanyang itak. Ang babaeng aswang ang nakaharap nito kaya mas mabilis ito kesa sa inaasahan ng albularyo. Hindi niya natalasan kaya nadamba siya nito. Sa tulis ng mga kuko ay natusok ang balikat niya dahilan ng kanyang paghiyaw. Nabaling ang tingin ni Ismael dito. Kaya naman balak sana niyang tulungan ito pero humarang ang katunggali niyang lalaking gabunan. "Tiyo, ayos lang ba kayo?" Pagtatanong dito ng binata. "Ayos lang ako, Ismael. Huwag mo akong intindihin. Sige na." Sagot dito ni Ador. Ayaw man niyang alisan ang tingin nito pero kailangan niyang tapusin na ang lahat. Naisip niya na nawala na siya ng mga magulang dahil sa mga lahi ng gabunan. Hindi na nito hahayaan na pati ang tiyo niya ay mawala pa sa kanya. Binuhos niya ang lahat upang mapatumba ang kaharap niya. Nang sumugod ito ay inabangan niya ang pag-unday ng mga kamay nito. Sabay putol niya gamit ng hawak niyang itak. Nagulat ang aswang dahil mas mabilis itong kumilos. Hindi nito inasahan na makakasugod ang binata. Umatras ito at hinawakan ang naputol na kamay. Kaya naman tinakbo niya ang kinaroroonan ng tiyo niya. Dahil nakadagan pa rin dito ang babaeng aswang. Tingin niya ay nasaktan ito dahil hawak ni Mang Ador ang balikat habang nakapikit ang dalawang mata. Tumalon siya dito at pasaksak na tinira ang babaeng nasa ibabaw ng tiyo niya. Nanlaki pa ang mga mata nito at hindi na nakuwang makaalis pa. Ang tanging nagawa na lang nito ay iharang ang dalawang kamay sa mukha niya. Pero baliwala dahil sa talas ng talim nito. Kahit ano ay kayang hiwain ng itak na namana pa nila sa lolo Ramon niya. Nahati ito sa dalawa at bumagsak sa gilid ni Ador. Dinaluhan niya ito at agad at hiniwa ang sariling damit para takpan ang sugat nito na nagdurugo. Itinago niya ito at iniupo sa gilid. Hindi na niya hahayaan na manalo pa ang mga ito sa isa pang muling pagkakataon. Tatapusin niya na ito, anuman ang mangyari.
Salamat, Ismael. Kaya mo yan, anak. Maniwala ka palagi sa pananalig. Nakikinig siya. Sambit dito ni Ador. Manood ka, tiyo. Para ito kay inay, itay, at kay Lolo Ramon. Ako na ang tatapos dito. Huwag ka nang mag-alala. Wika ng binata. Lumakad ito ng may lakas na taglay, patungo sa lalaking aswang. Namumula ang mata sa galit. Mga kuko na kasing haba ng isang daliri. Tiyak, baon ito sa katawan mo pag ito ang isinaksak sa'yo. Halos magliyab ang mga mata nito sa galit dahil nag-iisa na lang siyang natira. Hawak ni Ismael ang itak. Nagdadasal sa taas na bigyan siya ng mas malakas pang pananalig at tulungan nawa siya na matapos na ito upang magamot niya ang kanyang tiyo. Lakad takbo ang ginawa ni Ismael upang makalapit dito. Kahit na may pinsala ito ay mabilis pa rin na kumilos. Pero nasasabayan na siya ng binata. Walang gustong sumuko at magpatalo. Dahil buhay ang kapalit kung ika'y magkakamali ng galaw. Sabay sa pag-indayog ng itak ni Ismael ay katumbas nito ay isang orasyon kaya mas ramdam niya ang dobleng lakas at bilis. Gayon din ang kanyang katunggali pero hindi siya papayag na maungusan ito. Pagtapat niya sa lupa ay sinipa niya ito sa tagiliran na hindi na paghandaan ito. Sadsad ang aswang at paluhod na napigil ang paglayo kay Ismael. Paghinto nito ay walang sinayang na oras ang aswang na gabunan. Mabilis itong lumapit kay Ismael. Dito niya inamba ang matutulis na kuko para sugatan at dukutin ang puso. Umilag ang binata pero nahuli siya nito sa paa. Kaya naman siya naman ang hinagis nito at sapul siyang tumama sa puno. Nabitawan niya ang hawak niyang itak. Napapikit siya sa nararamdaman na sakit. Napaubo pa nga ang binata dahil tila nabundol ito sa pagsalpok niya sa puno. Napatawa siya dahil tila ba noon lang siya nito nasugatan at nahuli. Lalong nainis ang aswang, kaya naman wala na itong sinayang pa na oras. At mabilis pa sa 4:00 itong nakatayo. Sa harapan niya at buong lakas siya nitong sinakal. At itinaas kaya nahawakan niya ang 2 kamay nito upang alisin sa leeg niya. Nagngangalit ito, tanda ng galit sa pagpaslang niya sa mga kasamahan nito. Malayo naman ang itak, kaya hindi niya ito makuha. Tanaw niya sa malayo na nakatayo ang tiyo niya at hawak na ang itak na kung anuman ang ilalagay nito. Ano ka ngayon, albularyo? Hindi ka na makahinga. Isusunod kita sa pamilya mo at pagtapos ay ang tiyo mo naman. Kayong mga tao ay may hina. Wika dito ng aswang. Hindi nito natapos ang iba pa nitong sasabihin. Itinarak ni Ador ang itak na pinatakan niya ng lason. Nabitawan nito ang binata at pagbagsak na naluhod sa lupa. Habang umuubo ito at hinahabol ang kanyang paghinga. Hindi makapaniwala ang aswang sa naging mabilis na kilos ni Ador. Balak nitong alisin at bunutin sana ang itak pero unti-unting nanikip ang dibdib nito at sa huli ay nagluwa ito ng maraming dugo. Pinanood ni Ador na namatay ang huling gabunan na natira at dumayo sa lugar nila. Itinayo niya ang pamangkin at inakay sa bahay nila. Bago yon ay kinuha nito ang itak na mula sa dibdib ng aswang.
Dahil nakaya ng makalakad ng maayos ni Ismael, ay ikinuha niya ng halamang gamot ang tiyo niya at siya na rin ang gumamot dito. Umusal muna ito ng isang orasyon at ibinulong sa mga dahon matapos ay ipinakat niya ito sa balikat nito. Napapikit pa sa unang dampi itong si Ador at di nagtagal ay guminhawa na ang pakiramdam nito. Napabalita silang magtiyuhin ang tumalo sa mga dayo na pamilya ng aswang kaya mas lalo silang dinumog. Marami ang mga nagpapagamot, maging sa Karatig Isla ay nabalita rin ang kanilang katapangan at pagtulong sa kapwa. Hindi na umalis ng bahay si Ismael dahil mas pinagtuunan niya ang panggagamot at tulungan ang tiyo na may katandaan na din. Mabuti na lang at magaling pa itong makipaglaban at sabayan ang mga kilos ng aswang na tinalo nilang dalawa. Naging kilala sila sa bayan ng Baler. Marami ang humanga at nagpapaturo kung papaano ba maging gaya nila. Pero hindi nila napaunlakan dahil kahit sino naman ay may kakayahan. Basta bukal sa puso mo ang gusto mo. Hindi para iyabang sa iba, kundi para tumulong sa kapwa at maging mabuting tao. Patuloy silang nanggagamot. Minsan ay dumadayo pa sila dahil ang iba ay hindi kayang marating ang lugar nila. Dahon at iba't ibang uri ng mga halamang gamot lang ang mga gamit nila kaya hanga ang taga-baryo nila. Maging si Mang Celso ay nagpapagamot na din sa kanila. Kaya pala ito nagalit sa mga kagaya nilang albularyo ay dito namatay ang asawa nito sa isang maling panggagamot. Kaya tinawag sila nito dati na isang peking albularyo. Galit sa mundo at walang tiwala na sa ibang tao. Pero ito rin ang lumapit sa kanila at humingi ng tawad. Dahil lubos na may taglay na kabutihan sina Mang Ador at Ismael, ay hindi nila ginawang malaking balakid ito upang hindi maintindihan ang pinanggagalingan ng galit ng matanda. Madalang na lang na sumasama si Ismael sa kababata niya. Ito rin naman ay madalang na rin dahil may pamilya na ito. Pero isang responsabling ama ito sa kanyang nag-iisang anak at sa kanyang asawa. Ang sabi ng iba, kung mabuti ka sa kapwa mo, kahit gaano ka pa kapangit sa paningin ng mga taong naiinis at ayaw sa'yo, sila din ang makakakita ng tunay na pagkakamali nila. Sila din ang lalapit para batiin at pakisamahan ka. Huwag maging mapagmataas. Piliin ang palaging magpakumbaba. Masama man sa'yo ang iba, pasakitan ka man ng nakaraan. Lumaban ka para sa bagong umaga at sa bagong buhay na meron ka. Yakapin mo ang buhay na nakagisnan na. Hindi lang para kay Ismael at para kay Mang Ador, kundi pati na rin sa lahat ng mga nabubuhay dito sa ibabaw ng mundo. Tandaan na palaging lakasan ang loob. Huwag pang hihinaan dahil kung paiiralin mo ito, mapapasok ka at matatalo ka nang walang kalaban-laban. Palaging ingatan ang sarili. Huwag kalimutan na tumawag lagi sa Diyos dahil siya lang ang tanging sandigan ng lahat. Tuwing may isip mo na talo ka na, maging aral sana sa lahat na lahat tayo ay may kakayahan. Hindi pa lang natin matutuklasan dahil hindi natin napagtutuunan ng pansin. Pero laging manalig at magpasalamat kada araw nagigising. Ang mga aswang ay nasa paligid lang. Iba-iba man ang klase at katauhan, ay iisa lang din ang kahinaan. Maaring nasa loob na ng bahay mo,
nasa paligid mo o kaya naman ay kasama mo na sa loob mismo ng iyong kwarto. Magmasid lagi para hindi ka mapahamak. Dahil nariyan lang sila, nagtatago sa dilim. Naghihintay lang ng tamang oras at pagkakataon para sunggaban ang tulad mong hindi naniniwala sa mga gaya nila na pumapatay pa kahit bata na walang muwang sa mundo. Dasal palagi ang wag iiwan kahit saan ka pa mapunta. Isang malakas na sandata ito na walang makakapagpabago. Basta maniwala ka palagi dahil hindi kay iwan ito at ililigtas ka kung talagang hindi mo na kaya. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway meron kayong natutunan at may napulot kayong aral sa kwentong binasa natin ngayong araw. Muli, ako ang inyong lingkod, Kwentong Baryo. Okay, so yun mga kabaryo, bali tapos na po, no? Kamusta muna sa lahat, no? Siguro pansin nyo medyo iba yung background natin, no? Ewan ko lang kung rinig, no? Medyo malakas kasi yung ulan ngayon, no? So may bagyo. So ingat muna ang lahat ng nakikinig, no? Sana habang pinapakinggan mo to nasa maayos kang kalagayan. Yun. So, yun. Para sa akin wala na akong masasabi. Napakalakas nung magtiyo at yun lang. Purong usal at orasyon lang, no? Kasi hindi naman sila parang albularyo kasi sila, di ba? So, ibang paniniwala, ibang sandata nila kumpara sa antingero. So, napansin nyo naman, itak lang sa kayong langis na laso, no? Tapos yun nga, hindi ko lang sure kung totoong gabunan yung kalaban nila kasi para sa akin, ang gabunan kasi is mataas na uri. Kumbaga malakas to di ba? Ewan ko lang siguro talagang malakas lang tong dalawang magtiyo. No? No, di ba? Kasi ang dami na nating nakwento rito about sa gabunan. Talagang pinuno yan ng isang lakan, no? Hindi lang pinuno ng gabunan kasi yan ang parang pinaka nakakasakop sa grupo nila. Kumbaga sa pyramid sila yung nasa tuktok kasi kumbaga under nila tong mga abwak, asbo, yan. Tiktik, wakwak, di ba? Maranhig, yan. Balbal. Kumbaga ganun ganun ang pagkakaano ng gabunan. So, hindi ko lang sure pero yun nga sabi gabunan no. Pero para sa akin dapat may mas nauna muna bago yung gabunan, di ba? So, yun. Pero wala tayong magagawa. Yun yung karanasan nila Ismael at ni Mang Ador, no. Nung una naiinis ako kasi nakakainis tong si Mang Celso, di ba? Pero in the end nakita niya naman. Ang daming aral na ibinigay sa atin yung kwento. Nyo, imbes na tuluyan silang mag-away, naging okay sila. So para sa akin, win-win situation yon. Mas okay gumalaw nang wala kang kaaway sa paligid, di ba? Mas masarap sa feeling, no? So yun lang naman. Hindi ko nabababain yung komento ko mga kabaryo kasi magsha-shoutout tayo ngayon. Yung mga hindi ko nabati noong nakaraan. Bali, ngayon ko siya babasahin. So, umpisa muna natin. Gusto kong batiin yung mga member ng ating channel na Kabaryo Warriors Natics. Si Ma'am Roslyn Dalo Perez, salamat po. Ma'am Christine Farado, salamat. Maricel Sumiyaya, yon. Brenda Kanyel, yan, salamat po. Maria Victoria ba? Tama, Maria Victoria, yon, salamat po. Tapos yung iba nating mga active listener, no? Sa mga hindi rin, okay lang. Gusto kong batiin si Ma'am Arlene Kulsbes, yon, salamat po. Asan yung iba? Wait lang, kabaryo, kasi sunod-sunod ko kasi ang hirap pag
Rumble eh. Aracelia Asahi, salamat po. Emil Bautista, Joel Di Guzman, Marilyn Galvante, salamat. Ramonita Verdugo, yon si Nanay Ana. Candelaria Manaloto, salamat po. Carmelita Pruna, yon si Ma'am Lisa, no? Yan. Evelyn Tenasa, salamat boss. Brain Omega, yon, salamat din boss. Shifter Place, salamat boss. Carmelita Pruna, salamat po. Maymay Sinita, salamat. Jenir Cortez, salamat po, salamat. Anisetas Channel, salamat. Happy Sigrani, Pilipina Palsario, salamat po, yon. Si Ma'am Marilu Matsuda, salamat. Demarcapa, salamat boss. Erisa Miguel, salamat po, salamat. Alma Hornales, Ronel Tolosa, salamat. Si Ma'am Elsa Constantino, yon. Sana okay ka na ma'am, no? Ayun, ingat po, ingat. Adrian Morales, salamat sa'yo boss. Pinay sa Cyprus, yan. Yan, mga nanay natin sa YouTube yan, di ba? Marami naman. Salamat po, ingat po palagi, Nay. Selena Laureano, salamat kabaryo. Yun, salamat din. Monica Flores, salamat sa magandang kwento. Opo, may nakuha kong aral, yung asin, luya at bawang. Ano kaya yung halaman na tinanim at as halibot ng bahay? Halaman siguro, marami kasing kontra rin di ba? Parang alam kong paragis, ano rin yan. Hindi ko lang sure Correct niyo ako kung mali. Inday Lebras, salamat po. June Alcantara, salamat boss. Asil Gumban, yan. Ma'am Asil, salamat. Ricky Manalo, salamat. Janice Gomba, yon. Tita Sareno, salamat po ulit sa magandang kwento. May aral at medyo may kilig ng konti. Wow, Nax. Nagkakaroon ng kiligan. Redali Vincent Sabir, yon, salamat. Maria Cazusa, salamat po ma'am. Ginavel Bugador, salamat. Ami, no, yon. Si Dave ng KSA na lagi ring nagko-comment, yon. Road to 50k na raw tayo. Yon, so sana 100, no. Ngayong taon. Ay nako kabaryo. Sobrang saya ko niyan pag yan ang nangyari. Eduardo Amador, salamat po. Si Ma'am Cora Hidalgo, salamat. Gian lang to. Sana raw ma-shoutout na siya. Yon. Na-shoutout niya na, no? Matagal na. Nung mga nakaraan pa, Gian. Lance Cabiara, salamat. Feli Rivera Raimundo. Si Ma'am Auculina, salamat po. Pantero 33385, salamat boss. Arman Bugtong, yan. Si Ma'am Jenny Golosino na nasa Dubai, salamat po. Yun, mga OFW, ang dami, no? Kaya sarap din pag nakikita mong nalilibang sila, no? Lalo na kayo mga kabaryo. Mark Dennis Barbarona, salamat boss. Inday Gamay Ivalarosa, salamat po. Salamat Ma'am Inday. Saan yung iba? W Montianos Vlog, salamat boss. Ayun, okay na. So ito yung yun yung bago natin. Ito kay Boy Lagalag. Tapos tingin lang ako rito ng mga pwede pa. Si Chris, no? Si Ma'am Apple Pie na nasa Pampanga, yon. Elena Elephant, salamat. Si Chris ulit, yan. Zapram, yun, so thank you sa Pram. Tahani Vlog, salamat po. Michael Jason Octaviano, salamat. Ayun, mga solid natin yan. Charlene Gumansing, salamat. Inday Samante. Sana iba.
Abigail Salonga. Gilbert Banal, salamat boss. Candelaria Manaloto, salamat po. Susan Manalo, yan. Josephine Takano, salamat. Magdalena Aguas, salamat. Okay, Celso Benitez, yon, salamat. Si Mitchex, no, salamat po Mitchex. Amber Montefalco, yan, okay na. Janet Rofinta, salamat. Hazel Samontes, salamat. Jacas Manso. Okay, Cotabato 007. Si Ma'am Mary Chris Dumael, salamat. Ruby de la Cruz, yon. So hanggang dito na lang kabaryo. Sa mga hindi po, bawi ako sa next upload natin. Muli maraming salamat at hanggang sa susunod na kwento.